morning, church. Morning. Yay! Kumusta po kayo? Ayun yung lumapit dito, mga kapatid. Anyways, yung mga praise and worship team natin, salamat sa Panginoon sa kanilang buhay. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Dito sila uupo, siguro. Parang mahina. Hindi para sa akin yan, ha? Para sa Panginoon yan. Yeah! Ngitian nyo nga po yung mga katabi ninyo. Sabihin nyo sa kanila, Merry Christmas. Kasi we still have 9 months na lang before Christmas And of course, we praise God dahil kami po ay blessed talaga for celebrating the life of Kuya Aves. Kahapon po siya ay nag-27 anyos na. Kaya happy birthday. Iyon. And of course, maraming salamat sa ating praise and worship team. Tayo ay pinangunahan ni Ate Chi, ni Kuya Aves. Of course, meron tayong import from Quezon, si Kuya Arnel. Salamat. Walang birthday. Yung anak ni Kuya Arnel ang birthday on the 23rd. Next week. And of course, salamat kay Kuya Gab at kay Ate Arians. At tayo po ay, sino dito pinagpala ng Panginoon sa praise and worship? Diba? Parang bumabalik yung mga alaala natin with the song, How Great Thou Art. Ako ay kinalakihan ko po yan, bagaman hindi masyadong halata sa paglaki. Pero kinalakihan ko yung song na yan. At talagang pag kinakanta natin, ibang klase. So thank you, Ate Chi, for the lineup. At yung mga songs na ito may kinalaman po sa ating mga pag-uusapan. And of course, gusto natin batiin lahat ng mga viewers natin kasi tayo pinapapanood online. At sa mga kaibigan natin, mga bago nating kaibigan na kasama sa TikTok. Mas marami tayong viewers pala sa TikTok, ano? Oo. At salamat po for joining us today. And of course, mga kasama natin at nakikinig naman. Nabalitaan ko yung medyo kabataan. Nakikinig pala sila via Spotify and sa Apple Podcast. So maraming salamat din po for joining us through these social medias. And of course, mga bisita natin, mamaya alamin ko kung sino-sino mga kaibigan nila. Pero pakiwari ko, sila ay mga kaibigan ni Kuya Eman, tama? Ni Teacher, ano ba tawag sa'yo, Eman? Teacher? Sir? Eman? Yan. Professor, hindi ba? Prof? Sir naman, sir. Yan. So, salamat for coming. Mamaya alamin natin ang mga names nila. Salamat for coming. And, yon, maraming salamat. Ako po excited today dahil, alam mo, ang ganda po ng pag-uusapan natin, ito po ay talagang napapanahon. Pag sinabi natin napapanahon, alam ko makaka-relate po kayo sa ating mga pag-uusapan. At kamakailan lamang po, I appreciate yung pinadalang video clip ni Sister Sally na talagang relate kami doon na naranasan din po namin na sa kabila po ng mga krisis na pinagdaanan naming pamilya, hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. And I'm so sure kayo rin po ay makaka-relate sa aking sinasabi dahil once upon a time ay nakaranas din po tayo ng krisis sa buhay. Amen? Pero hindi tayo mananatili sa krisis. Alamin natin ano yung binigay na tugon sa atin ng Panginoon. At saan ba tayo dapat tumitingin sa ating mga kalagayan para tayo po ay hindi lang nakakaahon, hindi lang tayo nakakaraos, bagkus tayo po ay nananagumpay. Amen. Kayo po ba ay nananagumpay? Talaga? Bakit yung iba parang hindi? Kayo ba ay nananagumpay, mga kapatid? Amen! Tayo po ay nananagumpay. At sa atin pong pagkapatuloy, para malaman natin mapanatiling ating tagumpay, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po once again for giving us this opportunity to serve you through this church. Salamat, Lord, for SGC, for Solution Grace Church. And I pray that you would use me as your mouthpiece para akin pong lubusan at tuwirang mailahad at maipahayag ang yaman na yung salita sa umaga pong ito. Nang sa gayon, mapalaya po kami mula sa aming mga pagdududa, mga pangamba sa buhay. At ang iyong salita ang siyang kahanlong sa aming mga pusong nababalot ng takot. Panginoon, salamat po sa iyong nananaganang biyaya. At umaasa kami na patuloy mong papalayain ang mga mali naming kaisipan mula sa iyong nananaganang biyaya.
Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. And of course, welcome po sa mga nanonood sa atin at katutune in lang. This is Solution Grace Church. At kami po ay narito sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, TCV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Mas maganda po yung on-site para may fellowship. Tutuwa ako nandito si Sister Lai. Kasi kanina tinanong ko kay Ate LJ. Ate LJ, si Mama. Hindi ko po sure. Kasi natutulog pa po kanina eh. Na ano? Binuking. May masaya tayo nakikita si Sister Lai. At sanay kasi ako kay Sister Lai nasa nasa on-site lang eh. Ay, sa online eh. Pero iba pag nakita mo si Sister Lai sa personal. Di ba? Iba eh. Iba yung presensya eh. Talagang mapapahay ka pag nakita mo si Sister Lai. Nak! Medyo may mapapaganon ka yan. Ha? At gaya po na sinabi ko kanina, napapanahon yung ating mga pag-uusapan at ang titulo po ng ating message for today. Mga anak, pakiayos nga ating PowerPoint kasi mukhang kakaiba yung nakikita ko dito. Ang atin pong pag-uusapan today, ito po yung sadyang napapanahon dahil marami po sa atin ang talaga nararamdaman ng kasalukuyang panahon. At sa ating pong pag-uusapan, gusto ko pa rin po i-magnify yung ating theme for 2026. At sa mga baguhan po natin kasama, at sa mga katutunin lang, atin pong theme for this year ay My God, My Abba. Ibig sabihin po, lalo natin minamagnify sa ating mga pinag-uusapan, yung Diyos na ating pinaglilingkuran, yung ating sinasamba, hindi lamang po siya nanatiling Diyos. In Genesis, ito po yung review lang at pagbabahagi lang po sa mga baguhan natin kasama. In Genesis, siya po ay nagpakilala bilang si Elohim. Sino ba si Elohim? Si Elohim po ay God the Creator. Pero hindi po siya nanatiling manlilikha lang. In Genesis chapter 2, Genesis chapter 1 yon, nagpakilala po siya nung kanya pong nilikha ang mga unang tao bilang, hindi lang si Elohim, bilang si Yahweh Elohim. Ano naman yung Yahweh? Ano yung ibig sabihin ng pangalang Yahweh? Siya po ay the covenant-keeping God. So meron na po silang kasunduan kasi nilikha na po niya ang unang mga tao. Si Adan at saka si Eva. Hindi po siya nanatiling covenant-keeping God. In the New Testament, dumating po ating Panginoon Jesucristo, ipinakilala po niya kanyang mapagmahal na Ama bilang atin ring Ama. Kaya Abba. Sa mga Hudyo, yung Abba ay pwede tapatan natin sa panahon natin ngayon, Daddy, Ama, Papa, or pag medyo gusto mong tunog mas mayaman, Papa. So pwede nating tawagin na ating Diyos. Hindi lang basta Diyos, pwede natin siyang tawagin Abba, Daddy. Ako pa, whenever I pray, I call Him Daddy. Kasi sanay ako sa daddy ko na Daddy. Pero mas masarap pag kinakausap mo ang Diyos. Hindi lang basta Diyos, siya po ay Ama. Nandun po yung sense of intimacy. Hindi po ba? At ako naalala ko, pag kausap yung daddy ko, talagang ako po yung malayang ipinapahayag yung aking damdamin sa kanya. Naalala ko nung bata ako, pag kinakausap ko yung daddy ko, parang lagi ako naglalambing. At saka lagi ako humihingi ng G's. Ganun pa yung value ng pera nung araw. Dad, pingin G's. Ngayon, wala nang value yung G's, no? Ang G's ngayon, sa mga drummer na lang, eh. Dagdag G's. Alam mo yun, dagdag G's. Yun ang sa mga drummers, eh. So, yun po ang alaala ko sa aking ama, sa aking tatay, sa aking daddy. Na talagang pag humingi ako ng G's, binibigay sa akin, lagpas G's. So, naniniwala ko ganun din po ating Ama sa langit. He over-answers our prayers. You know why? Because He loves you so much. He loves us so much. At sa araw pong ito, pagyayamanin natin ang pagmamahal sa atin ng ating Aba. Kayo po ba'y sanay na magsalita ng Aba? Or Ama, pag nagpipray kayo? Isanay po natin. Wag lang yung lagi, okay, Diyos po siya, hindi natin may aalis yun. Talagang Diyos siya. But the good news is, kung kayo po may relasyon sa Panginoong Jesucristo, hindi lamang po gustong ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa inyo bilang Diyos, Ama mo siya at anak ka niya. So whenever you pray, kahit nakadilat ang mata po ninyo, tawagin mo siya, Aba, Ama, Papa,
Daddy, kahit ano pong ginagawa nyo, have a conversation with Him. Ang sarap po makipag-usap sa Diyos. Nagkakaroon po ng sense of intimacy, hindi malayo, kundi kayo po nalalapit talaga sa puso niya. At sa panahon ngayon, ito pong nakalipas na mga araw at linggo, gaya ng sinabi ni Kuya Aves kanina, na masdan po namin talaga ang dami nagpa-full tank. At buti na lang nakapagpa-full tank na rin po kami. At nakaabot pa kami nung Sunday. Buti na lang sinabihan kami ni Brother Joel. Akala namin magtataas pa ang presyo ng crudo at gas nung Tuesday pa. Yung pala hindi na. Kasi parang nauna ang Bulacan po sa inyong karanasan. Dito nung nagpalagay kami ng crudo. Kasi sanay kami sa may Casimiro, mas mura. Yung pala mas mura dito sa atin. Pumunta pa kami doon 61, dito 60 lang. Kami sayang. Salamat sa Panginoon for using si Kuya Aves, siya yung ginamit ng Panginoon. Although sabi ko nung Sunday, mga anak, magsanib lakas tayo para sa gas. Kasi sabi nila ang reserve daw ng Pilipinas ay good for 60 days lang. Pero alam natin na by the grace of God, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. So sa nakalipas po mga linggo, at hanggang sa ngayon po nararanasan po ng hindi lang ng bawat Pilipino ang krisis na ating kinakaharap, lalo tigit sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil po sa sigalot sa gitnang silangan. At ang masakit dito, nakatotohanan, may domino effect po ito dahil tumataas din ang presyo ng bilihin. At mga serbisyo, hindi ka naman pwedeng tumigil na hindi ka nalang bumili. Hindi po pwede sa lalo tigit sa mga Pilipino at mga taga-SGC. Hindi pwedeng matigil, ika nga, ang pagdaloy ng pandesal. Kaya kanina may dala-dala pa rin pandesal si Teacher Nelly. Hindi pwede. Di ba, teacher? Kailangan pa rin may pandesal. Thank you, Teacher Nelly. Kaya po, alamin natin, ito po yung title ng ating message for today, Christ in Crisis. Magkatanog, Christ in Crisis. So gaya po na aking sinabi kanina, sadyang napapanahon. And this is our question for today. Sa mga baguhan po natin, bakit may question kayo, Pastor? Kasi po, we're looking for answers, di ba? Napansin nyo kanina pagpasok nyo sa pintuan ng pangalan ng church natin ay Solution Grace Church. We're looking for solution. Kaya nilagyan namin ng solution for our soul. Kasi ito yung naghahanap ng tugon. So alamin natin, yung tugon ng Panginoon sa atin, through the word of Christ, hindi po tayo magbibigay dito ng solusyon. Kasi kung ako po ay magbibigay ng solusyon, hindi niyo po ito mapanghahawakan. At tiyak po na ito po ay magigiba. Pero kapag ang solution po ay magmumula sa salita mismo ng Panginoon, tiyak po na hindi tayo mabibigo. Amen? So this is our question. And then later on, meron tayong answer and solution sa ating question. Okay po ba yun? Search? Sige po, magsikain lang kayo. Habang ako ay nagugutom din sa mga ginagawa ninyo. Hindi, pwede yan Walang problema. May coffee po doon. Yan. Why are there so many Christians living in constant fear? Why are there so many Christians? Nakakalungkot daw so many. Ni-research ko, marami talaga pala. Living in constant fear. Ito po ba ay katanggap-tanggap bilang mga mananampalataya? Of course not. Sana hindi. Bakit daw po marami mga mananampalataya? Sabi ko, Lord, sana konti lang, pero marami. Based on research, ang nabubuhay sa takot, natilang kanilang kaluluwa, ang kanilang puso. Ang kaluluwa po kasi nandun ang puso At sa kaluluwa, nandun din po yung isipan. At sa kaluluwa, nandun din po yung ating kalooban. Kasi ang ating pong kaluluwa ay binubuo ng tatlong sangkap. Mind, which is the main faculty, yung ating emotion, and the will, of course. At kapag ito po ay napuna ng problema, ng takot at pangamba, magkakaroon po ng masamang manifestation sa inyong physical body. Usually po ang manifestation, karamdaman. Kaya maraming tao may sakit dahil naapektuhan yung kanilang soul. So why are there so many Christians living in constant fear? So aalamin natin, ano yung sagot dito? Para kayo po ay hindi mamuhay sa tuloy-tuloy na pusong nangangamba. Sino po dito ang gustong hindi nangangamba? So paano yung mga hindi nagtaas ang kamay? So okay lang sa inyo? Hindi masarap mabuhay na nangangamba. Mas masarap yung buhay na
malaya ka kahit na may problema, Pastor? Is it possible? Yes. Alam niyo po ba ang default mode ng isang mananampalataya? And this is, praise God, good news. Sabi ni Jesus, before po siyang ipako sa krus, my peace I live with you, my peace I bequeath. Iwan ko sa inyo, my peace I live with you, my peace I give unto you. Isipin nyo, si Jesus po, siya ay papatayin na. Ilalagay sa krus, pero siya pa ang nag-iwan ng kapayapaan. You know why? Di ba yung mga namamatay, ano po yung iniiwan nila sa kanilang mga mahal sa buhay? Yung mga bagay na pinakamahalaga. Ayon sa kanila. For example, kung may mga lolo kayo na nag-iwan ng kalabaw, kasi para sa kanya estimation, yun ang pinakamahalaga na pwede mong gamitin sa iyong kabuhayan. Now, bakit po ang Panginoon Hesukristo, doon sa upper room, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, bago siya ilagay sa krus ng Kalbaryo, my peace I give unto you, my peace I live with you. Because He believes that kung meron man pong pinaka-importanting bagay sa panahon natin sa ngayon, yun po ang kapayapaan. Kung ito po ay pwedeng bilhin sa 7-Eleven, sa All Day, o kaya sa inyong paboritong Dali. Marami raw kasi nagsuswitch from 7-Eleven, All Day sa Dali. Kasi marami silang produktong kakaiba talaga. So, di ba, kung bibili natin, kapayapaan. Pero the good news is hindi po binibenta ang kapayapaan. Ibinigay na ng Panginoon sa atin. All you have to do, believe it and then receive it. Amen. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, hindi ka lang happy. Gusto niya, may kapayapaan pa po tayo. Sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 2, grace and peace be multiplied to you. How? It's through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. So, the more po natin pinag-uusapan ang mensahe ng Ebanghelyo, hindi lamang po nararanasan natin ang biyaya, kundi nananaga ng biyaya at nananaga ng kapayapaan. Yung bang tipong, kahit po may kaguluhan sa mundo, payapa pa rin po tayo. That's possible. Kasi yun po yung distinction natin with the unbelievers. Kasi kung kayo po yung unang-una pang natataranta, tapos yung mga unbelievers mas relax sa inyo, parang something is wrong. Dapat nakikita sa atin ng mga unbelievers, tayo po yung relax, chill. Pag natataranta po yung mga unbelievers, anong sinasabi natin sa kanila? Kabayan, don't be thin. Just relax. You might collapse. So ayaw natin nag-stress tayo. Pero alamin natin, bakit po kaya maraming mga mananampalataya? Bagaman, nababasa natin sa Biblia, sinasabi ng maraming pastor, na pangako sa atin ng Diyos that He will never, referring to God, He will never leave us nor forsake us. Alam niyo kung bakit? Marami pong taong natatakot, including Christians, lalo po pag tinamaan na po na usapin sa pera. Kagaya nito, nagtaasan po ang presyo ng produktong petrolyo. Ano pong ibig sabihin nito? Pera. Pera na naman. Pero paalala sa atin ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo, napakatalino ng Diyos. Ito pong passage na to, lagi natin binabanggit, pero alam niyo, bago niya sinabi yon, may kinalaman pala sa pera. Hebrews 13:5. Tingnan niyo po yung verse na ito. Familiar tayo sa lagi nating pinapaalala, sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Pero may kinalaman sa pera. Let me read to you. Let your character, your moral essence, your inner nature be free from the love of money. Shun greed, being financially ethical. Being content with what you have. So gusto ng Diyos, para ikaw ay relax, hindi ka tense, at hindi ka nagko-collapse, bagaman nagko-collapse na po ang kapirahan ng buong mundo. Kasi gusto ng Diyos sa atin, be content with what you have. Panginoon, paano ako makukontento sa kung anong meron ako? Now, pagyayamanin natin bilang mga mananampalataya, would you believe that God has provided you everything you need in this life? Yun pala ang totoo, and that was made possible through the finished work of Christ on the cross. Kaya sabi ng Diyos dito, through the author, and I believe the author of Hebrews was Paul. Sabi niya, be free from the love of money. Huwag daw po kayo magmahal sa pera. Ang buhay po ng tao, hindi pera. Wala pong masama sa pera. Ang masama ko yung pera, ginagamit ka na. Dapat po ang tao gumagamit sa pera, hindi yung pera gumagamit sa tao. Sabi pa ng talata, let's continue reading. Shun greed, be financially ethical, being content with what you have. And then, sa pagpapatuloy, dito na niya sinabi, for God
has said, I will never, under any circumstances, desert you, nor give you up, nor leave you without support. Wow! Hindi kayo iiwanan na walang support ng Diyos. Amen. Is that good news, church? Gaya na sinabi ko kanina, everything that pertains to life and godliness, God has already provided for you. And that was made possible through the finished work of Christ on the cross. And mind you mga kapatid, nalalapit na po ang Semana Santa. At magkakaroon tayo ng service on April. Kuya, anong date natin? April 2. Magkakaroon tayo ng service po dito. Please do join us. At alam niyo po ba, sa mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, nangyayari po ito pag mahal na araw, ang dami nating benefits doon sa krus. Now let me give you this verse. Verses pala. 2 Peter 1 verses 3 to 4. Bilang patunay that God already provided all you need in Christ Jesus. As yung His dito, referring to God, divine power has given po ba present tense or past tense? Past tense. Has given to us all things. Lahat po ba o konti lang? All, di ba? Church, listen ha. As His divine power has given to us all things pertain to life and godliness. So, ibig sabihin, lahat po ng pangailangan natin sa buhay at sa pagiging makadiyos, through God's divine power, He has given to us all things. So pag sinabing binigyan na tayo ng lahat ng ating pangangailangan, hindi na tayo pinagkukulang ng Diyos. Paano? Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So paano natin malalaman? Sandali lang. Pastor, paano ko malalaman na talagang ibinigay na ito sa akin ng Diyos kapag kayo po yung nagkakaroon ng regular Bible study? O umaatin sa church, tapos nakikinig. Kasi po, pag tayo po yung nagba-Bible study or nagbibigay po ng mensahe dito sa church, itinuturo po at responsibility ng pastor, itinuturo ko po sa inyo kung ano yung meron ka na kay Kristo Jesus. Amen. Pastor, hindi ko nakikita eh. Kaya nga po dapat tanggapin nyo yung realidad that in the spiritual realm, ibinigay na sa atin lahat ng Diyos. At kapag ito po yung natututuhan natin at pumapasok sa ating kaluluwa, yung mga biyaya, ibig sabihin favors na binigay na sa iyo ng Diyos, hindi tayo deserving. Pag ito po yung tinanggap mo in the spiritual realm, pinaniwalaan na yung kaluluwa, it will manifest in the physical realm. Wow! Kaya sabi ng talata sa pagpapatuloy, it's through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Pero kapag kayo po'y walang church, hindi po kinakapakinig ng salita ng Panginoon, sayang, mananatili lamang po yung mga pagpapala ninyo at favors ninyo sa spiritual realm. Hindi magmamanifest, hindi tumatagos, hindi nagpe-permeate sa inyong kaluluwa. Kaya itong taong ito talunan sa buhay. Kaya itong taong ito hindi kontento sa buhay. Pero tayo po mga mananampalataya, naintindihan natin, wow, praise God. Everything was given already. Kailan? Doon po sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan. Lagi mo napapakinggan, binubusog ang iyong kaluluwa kasi natututo tayo ng salita ng Panginoon. So, tumatago sa iyong kaluluwa. Mula sa spiritual realm, nagkakaroon ng manifestation in the physical realm. Nakikita mo rin, pati yung iyong kaluluwa, nagiging malusog. Kung malusog ang iyong kaluluwa, malusog din ang iyong physical body. Pansinin niyo po yung mga taong depressed, kasi hindi malusog yung kanilang kaluluwa. Wala silang feeding of the Word of God. Depressed ang katawan, unti-unti rin po namamatay yung kanilang physical body. Kaya malungkot sila. Pero praise God, nasa church po tayo. We belong to a local church. Kaya napaka-importante. Now tuloy natin, verse 4 this time. By which have been given to us. Given, present tense, past tense. Past tense. So ibig sabihin, binigay na sa atin. Ano po yung mga binigay sa atin? Yung us dito, believers, mga may relasyon sa Panginoong Jesus. Exceedingly, grabe, sobra-sobra daw po. Great and precious promises that through this exceedingly and great and precious promises, you may be partakers with the divine nature of God, having escaped the corruption that is in the world through lust. Kaya po tayo, church, listen. Kahit po yung mga tao sa paligid natin nangungurakot, di tayo nangungurakot, alam niyo kung bakit? Believing that God has given us everything that we need in life. Kaya hindi tayo nagkakompromiso. Kahit sila po yung maraming kawatan sa kanan mo, sa kaliwa mo, talaga naman nagnanakawan. Pero tayo relax lang. Because I'm contento na ako with what I have. Kasi binigay na sa akin lahat ng pangangailangan ko eh. Bakit pa ako mangungurakot? See, church? Now, yung po mga nangungurakot, they have no idea. Kurakot dito, kurakot sila dito because they have no idea. Hindi nila alam na binigay na lahat ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. At tayo rin po bilang mga anak ng Diyos, would you believe this?
This is good news. You are called to be an ambassador of Christ. Or pwede nating tawagin na ambassadors for Christ. Kayo po'y mga sugo ng Diyos mula sa langit dito sa mundong ito. No, pagyamanin natin. Bakit sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you? At talaga namang wala nang dahilan para mangurakot pa po tayo. Wala nang dahilan para magkompromiso tayo sa mundo at gagawa pa ng mga kahindik-hindik na bagay. Hindi na kayo pupunta sa gasoline station, may daladalang galon para bibili ng gasolina o krudo. Pastor, slim lang naman po ito. Hindi. Hoarding yan. Masama yan. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Kaya ako pag nagdadrive, tinitipid ko na lang Silinyador, tapos neutral. Sila Kuya Ed, walang ganon kasi automatic sila Ako, manual ako Praise God. Amen, church. Kayo po yung mga ambassador. Tingnan niyo mga katabi ninyo at sabihin niyo sa kanya, ambassador. Tawagin mo sa pangalan. Ambassador Fidel. Ambassador Chi. Okay, church? Now, ito yung patunay. Tayo po yung mga ambassador. 2 Corinthians 5, verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ. Now, anong revelation dito? Binabasa natin yung verse na ito. Kung bakit ito po yung napakagandang panuntunan sa buhay natin na hindi na po natin kailangan pa mangrakot, hindi na tayo dapat mangamba, hindi na tayo dapat po na gumawa ng mga bagay na talaga namang kahindik-hindik. Sabi ng binasa natin kanina, Hebrews 13:5, be content with what you have. Because we are ambassadors of Christ. Pag ambassador ka, delegado ka. Representative ka ng Diyos. Amen, church? Now, pag representative ka, ibig sabihin, ikaw ay sugo sa Tagalog. Pag sugo, sa mundong ito, hindi ka taga-mundo. Anong original residence natin? Heaven. Amen, church? Listen. Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven. Amen, church? So, ibig sabihin, taga-langit talaga tayo. Pansamantala, nandito lang tayo sa lupa. Hindi tayo magtatagal dito. Pansamantala. Now, ano pong revelation dito? Ano naman, pastor ko, ambassador ako. Now, sa crisis natin sa panahon ngayon, ito po tignan nyo kung paano hindi pababayaan ng Diyos. For example, gamitin natin sino ba magandang example? Si Sister Lai na lang. Kunwari siya ay ambassador ng US to the Philippines. Okay? Now, yung pong provision ni Sister Lai, saan manggagaling? Mula ba sa Pilipinas o mula doon sa kanyang pinanggalingang bansa? Sino ang sponsor? Yung US. Hindi ang Pilipinas. Now, ang US po magpo-provide ng kanyang pabahay dito sa Pilipinas kasi ambassador siya Sila rin po ang bahala, magbibigay sa inyo ng bagong cellphone, iPhone 17, 1 terabyte, fully paid, Pro Max. Sila rin po ang bahala magbigay sa inyo ng kotse. Sila rin po ang bahala magbigay sa inyo ng panggasolina. Hindi mo po problemahin yun kasi ambassador ka So, kanino manggagaling ang provision? Doon sa inyong sponsor. Hindi sa Pilipinas kasi ambassador ka to the Philippines from US. Now, tayo po mga mananampalataya, we are ambassadors of Christ. Tayo po ay sugo ng langit dito sa mundo. Now, saan tayo aasa ng provision? Sa mundo o sa langit? Sa langit, because you are citizens of heaven. Tingnan niyo po ito, Philippians 4:19. And my God shall supply all your need according to God's riches in glory by Christ Jesus. Kaya hindi po tayo nawiwindang, pagkaman nakikita natin physically, and virtually nakikita natin, nagkakagulo hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. At nagkakaroon na rin po ng pag-uwi mula sa Dubai ngayon. Kaya si Ate Nenet, mukhang praise God, makakasama natin from vacation nila. Mananatili muna dito sa Pilipinas. Excited kami. Kasi madadagdagan na naman tayo sa praise and worship team. So, nag-uuwian ang mga tao sa Dubai. So, hindi tayo dapat nangangamba. Bakit po? Bagaman nagkakaroon po ng kakulangan dito sa mundo, pero anong ikatatakot natin? Ang supply natin manggagaling doon sa nagsugo sa atin. Galing sa Diyos. Kung ang mga ambassador provided sila ng pabahay, paggasolina, US lang yun. Pero ang atin pong supplier galing sa Diyos according
to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya pala sabi ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you. So, saan po manggagaling ang ating support? Our sponsor, ang ating Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Ang tinding revelation on church. And bilang mga ambassadors, tayo po ay delegado, mataas ang uri natin. Ambassadors, ibig sabihin, representante, misyonero, sugo sa Tagalog. At bilang mga sugo at mga ambassadors, hindi po kayo basta-basta mga tao. Kaya never settle for anything less sa buhay ninyo. Alam niyo po, tinignan ko yan. Ano ibig sabihin no never settle for anything less? This is something to think about. Never settle for anything less means refusing to accept mediocrity. Sa Tagalog, okay na yan. Or subpar outcomes, achievements or experiences that are below the average in life, in relationships, or career, holding oneself to high standards and knowing one's worth. Kapag alam mo kung sino ka sa Diyos, hindi ka pumapayag sa, okay na yan. May nakikita ko yung nagluluto pero mukhang masarap naman yun, di ba? Si Mami Grace, okay na to. Pero parang hindi ko na siya napapanood sa Reels eh. Noong una nagdududa ako, parang ayaw kong kainin eh. Okay na to eh. Kasi puro lagay-lagay lang eh. Siguro shortcut lang yung kanyang Reels. Ako personally, ayoko na okay lang. Gusto ko okay na okay. Above average. Amen? Hindi tayo mga mediocres bilang mga mananampalataya. Tuloy natin. So sa lahat ng aspeto, in relationships, in life, career, holding oneself to high standards and knowing one's worth, it is an empowering mindset that encourages pursuing true desires, true happiness, and maximum potential rather than accepting less out of fear or complacency. Hindi yung ginagawa mo lang mga bagay-bagay dahil wala na eh. Pipili pa ba ako? Sa edad kong ito, may mga ganon, di ba? May mga ganon tayong mindset eh. In other words, set goals that honor God and align with a life devoted to Him. For example, sa trabaho. Pag kayo po, may mga estudyante rito, pag naghanap kayo ng trabaho, kagaya nung araw, ako'y biktima rin po ng ganito eh. Pagka-graduate ko, kung ano yung available, pinasok ko. Kasi kailangan ko nang magtrabaho eh. Pero hindi ko nakita yung value ko as a person. So kayo po, pag kayo natapos, hanapin nyo kung saan kayo mahusay. Doon kayo mag-apply. Hindi yung natapos ka kagaya ko, natapos ako mass communication, pumasok ako sa sales. Although, sabi ko, pwede naman, kaya lang wala sa linya ko eh. Gawin din po sa love life. Pwede natin, mga anak ha, ito po isasabihin ko with love. Sabi ng 2 Corinthians 6:14, huwag po kayong makipamatok sa mga unbelievers. Never unequally yoked with unbelievers. Kasi pang matagalan po itong bagay na ito. Pag napangasawa nyo na, sakit po ng ulo talaga yan. Ang dami ko na nakitang ganyan. So, mataas dapat ang standard ninyo kasi mananampalataya po kayo eh. Amen? So, never settle for anything less. Sa mga bagay-bagay po, dapat itaas natin, antas natin. Alam niyo kung bakit? Mga anak kayo ng Diyos. Pastor, yan din nasasabi sa akin ni Abes eh. Daddy, 27 na ako eh. Anak, may nakalaan sa'yo, huwag kang magmadali. Sabi niya, baka naman dumating yung panahon, Daddy, magjijigaw na ako. Hindi ka naman darating sa ganun. Kasi ako sa totoo lang, by the grace of God, yun ang tinatak sa akin ng mami ko, anak, pag mag-aasawa ka, dapat mananampalataya. Tapatan po sabi ng 2 Corinthians 6:14. Ang dami ko na nakita na pinigilan ng mami ko nung araw, mga kamag-anak namin. Sabi nung isang kamag-anak ko, hindi pwede, mahal ko siya eh. Ayun, natuloy. Pero hirap na hirap po sila. Ang pag-aasawa, mahirap po yan. Hindi mo pwedeng isoli. At kapag hindi mo kauri sa pananampalataya, mahihirapan po kayo talaga. That's mediocre. Hindi pwede yung, okay na yan. Hindi pwede. May nakalaan na matindi ang Panginoon para sa'yo. You know why? Because He loves you. Ngayon, kapag nagmamadali po kayo, okay na yan, para mo sinasabi sa Panginoon, Lord, wala kang pin-provide eh. Remember, God has given you all things that pertain to life and godliness. So aim for the best, aim for the gold. Amen. Noong nagsisimula po yung church natin, sabi ko sa mga media, yung galawan nyo, galawang malakihang church, dapat yun ang mindset. Sabi ko kila Eman, kila Kuya Natnat, sila pa lang po yung ating nasa media noon.
Kung mag-aasta itong dalawang to, akala mo may mga console na dala. Pero malaliit lang na parang phosphor yung ginagamit nila. Pero mindset nila, hindi, malaking church namin. And even po sa tugtugan in those days, sabi ko kila Kuya Gab, kila Aves, ang tugtugan nyo, pagandahin ninyo. Kasi we serve a great God. Hindi pwede mediocre dito. Lalo tigit sa Panginoon. At sabi ko, pag tayo nag-Facebook Live, gusto ko pagdating dito sa mga nanonood sa atin, makita nila na maayos ang ating tugtugan because we serve a great God. Hindi pwedeng, hindi, pastor, maliit lang tayo. Hindi. Malaki tayo at papalaki tayo ng papalaki. At ang ating pinaglilingkuran ay ating Diyos. And by the grace of God, ang church po natin, meron tayong mga sariling awitin. At na maganda po ang production. Paano kung nag-settle po tayo for anything less? Hindi tayo uusad. So gusto natin the best because we have a best and the greatest God. And we have a mighty God. Amen. So never settle for anything less. Alam niyo kung bakit? Kayo po ay mahal at mahalaga sa Diyos. So huwag niyo lang basta-basta ibibigay yung sarili kung kani-kanino. Iniingatan kayo ng Diyos. So pag-isipan niyo po yan. Amen, church? Tuloy natin, John chapter 6, verses 5 till 7. Sa isang tagpo po dito, makita natin kung paano pa pinahalagahan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. At sila po ay dinala sa isang napakagandang pagsubok para makita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay bilang mga ambassadors. Pero dito po sa kwentong ito, medyo sumalya yung kanyang mga minamahal na disipulo. Alamin natin kung paano po kumilos ang Panginoon sa panahon na kung saan ang mga disipulo ay naharap sa krisis ng buhay. Ito po yung kwento na kung saan nagpakain po ang ating Panginoon Hesukristo ng 5,000 mga kalalakihan. Hindi pa po kasama dito yung mga kabataan at mga kababaihan. So, sabi ng mga theologians, kung hindi po sila kasama, ang kalalakihan lang ay 5,000, pwedeng sabihin natin na 15,000 silang lahat. So, nung paparating na po itong multitudes na ito, nakita ng mga alagad, of course, nakita ng Panginoon. So, nangamba sila. Sabi dito, ang recorded lang, 5,000 men ang pinakain. So, ano po ang reaction ng mga disipulo? And in particular, pag-usapan natin si Philip at saka si Andrew. Okay? Basahin po natin. Let's start with verse 5 ng John chapter 6. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming out toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" But this, Jesus he said to test him, for he himself knew what he would do. So ang Panginoon po, tinetest ba tayo ng Panginoon sa mga krisis ng buhay? I believe so. Kasi tinest dito si Philip. Pero hindi po kayo tinitest at hindi ko ititest ng Panginoon, bibigyan ng mga aksidente, trahedya at sakuna. Hindi po ganun magbigay ng testing ang Panginoon. Yung iba kasing mga reliyon sinasabi, kaya ka na disgrasya, sinusubukan ka ng Diyos. Ang sakit naman na pagsubok nun. Hindi ganun magbigay ang Diyos. Amen? Kaya po kayo na disgrasya, hindi po kagagawa ng Diyos yon. Hindi po pwede magbigay ng disgrasya ang Diyos. Amen, church? So, pwede tayong subukan, pero sabi dito ng talata, sinusubukan niya si Philip, pero siya mismo meron ng paraan. Meron na nakalaan ng Diyos. But this Jesus said to test Philip, for he himself knew what he would do. Bagaman binigay po niya yung responsibility kay Philip, pero meron na siyang nakalaan na pamamaraan. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Now, ano po nakita ni Philip? Paparating yung multitudes. Bakit siya kinabahan? Uy, siguro sabi niya, naku, krisis to. Ang dami mga papakainin. He saw the vastness of the need. Nakita niya yung laki ng pangangailangan. Meron tayo ditong ilan lang, pero ako, malaki to. At mukhang mahirap pa kainin ng mga lalaki. Mga lalaki, hindi lang 2 beses bumabalik, tumatatlo eh. Mas masarap pa kainin ng babae. Hindi rin, may mga babae rin umaapat eh. Iba na raw ang panahon ngayon. So ano nakita ni Philip? He saw the vastness of the need. Tuloy natin. Samantala si Andrew po, ang kanyang personality, naghahanap siya ng pamamaraan. So dito naman, nagbigay po ng panukala itong si Andrew sa Panginoon. Basahin natin. Let's continue. Verse 8 naman this time. Still with John chapter 6. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Jesus, "There is a lad or little boy here
who has 5 barley loaves, 5 tinapay, and 2 small fish. Yung 2 small fish po, mga sardinas pala. Hindi po ito balyena, ha? Sardines. Nakita namin sardinas, di ba? Dati yung ligo at saka master, ang laman nun dati 5. Pakunti na ng pakunti ngayon. Baka dumating ang panahon, sabaw na lang eh. So ito po, hindi siya pating. Hindi siya balyena. Ito po ay 1 o 2 mga sardinas, maliliit. But what are they among so many? Sabi ni Andrew. So ano nakita ni Andrew? Nakita niya yung scarcity of the resources. So 2 tao, the same situation, the same crisis, if you would say, pero magkaiba po sila ng perspective. Once again, si Philip, he saw the vastness of the need. Si Andrew, he saw the scarcity, yung kakulangan ng resources. Now, tingnan natin. What were Philip and Andrew's response to the problem of feeding the 5,000? Philip saw the vastness of the need, while Andrew saw the scarcity of the resources. Now, bakit po kaya ganito ang kanilang nakita? Dahil po, si Philip at saka si Andrew, ang kanilang tingin, horizontal. Hindi vertical. Sa panahon po natin sa ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos. Sa crisis, kagaya po ni Philip at saka ni Andrew, nakita nila, horizontally speaking, nakatingin sila sa tao, sa problema. Nakatingin sila sa crisis. Bagaman kasama nila ang Panginoon, every single day, I would say, hindi nila nakita yung Kristo sa kanilang pangangailangan. At ganoon din po tayo, pangkaraniwan. Nakatingin tayo lagi horizontal. Hindi tayo tumitingin vertical. Nakatingin tayo sa demand, hindi tayo tumitingin sa supply. Kaya naalala ko, sa Noah's Ark, nung ipinasok na sila, yung family ni Noah, wala kayong mababasa na bintana sa Noah's Ark. Hindi, ang gusto ng Diyos, huwag kayong titingin horizontal. Nag-provide po ang Diyos ng opening, roof opening. Ito po ay available, located at the top of the vessel. Ang tawag dito in Hebrew ay shohar. Madali lang tandaan, shohar. Ibig sabihin nyo parang bintana nila sa taas. Doon lang sila titingin para makita nila ang provision ng Diyos sa kanila. So ano pong revelation sa atin dito? Sa crisis sa ating panahon, huwag kayong tumingin horizontal, dapat vertical. Huwag kayong tumingin sa demand. You have to look at the supply from above. Sino po ang ating supplier? Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Wow! Ang galing! Matthew 14:19-21. Bagaman, di ba, sabi ni Jesus kanina, bagaman he tested Philip, pero meron na siyang alam na gagawin. So, nagtagumpay ang Panginoon talaga. Of course. Ano po nangyari dito? Nagpakain po siya hanggang sa gusto ng mga tao at nakapag-uwi pa po ang mga disipulo ng 12 baskets full ng supply. So, dumami yung 5 tinapay at 2 isda. Matthew 14:19-21. Then he commanded the multitudes to sit down on the grass, and he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes. Amen. So to make the long story short, nakakain po sila. They all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of the fragments that remained. Ganun po ang Panginoon. So church, sa crisis po natin sa ngayon, for you to miss Christ, tumingin kayo sa crisis horizontal. Pero kung gusto niyo ma-miss yung crisis, tumingin kayo kay Christ. Vertical. Pangkaraniwan ng tao eh. Lagi tayo nakatingin horizontal. Oy, nakapagpapultang ka na ba? Oy, ano na? Lagi natin pinag-uusapan yung hirap ng buhay. Hindi natin napapag-usapan kahit na mahirap ang buhay, pero pinabayaan ba kayo ng Panginoon? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Sino dito hindi pinabayaan ng Panginoon? Kahit di nyo itaas ang kamay ninyo, halatang halata naman. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen. Hindi ba? That is good news, church. Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon? Now, bilang patunay sa sinabi ko kanina, now those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Wow.
Kaabuti talaga ng Panginoon. Now, itong eksenang ito, itong scenario ito, meron pong significance ito dahil after po Jesus fed the 5,000, siya naman po ang sumunod na miracle, he walked on water. Now, anong significance nito? Tingnan natin ha, mga kapatid. So from the story of the feeding of the 5,000, sumunod na po kaagad yung kanyang paglakad sa ibabaw ng tubig. Sundan natin ang kwento. Matthew 14 na. So ito yung mga magkakasunod na pangyayari. So alamin natin, ano ba yung significance? Bakit ba kinailangan pa ng Panginoong Jesus na lumakad sa tubig? Napapatanong ba kayo? Bakit may mga ganong eksena? Well, church, wala pong insignificant detail sa Biblia. Lahat po ng ginagawa ng Panginoon ay meron po siyang gustong ipabatid sa atin nang sa gayon meron tayong matutuhan sa paglakad natin sa buhay na ito. Yan ang beauty pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Alam nyo, pag kayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, daig mo pa ang nanood ng teleserye. Walang panalo dito si Tanggol. Bagaman kung nanonood si Tanggol, alam ko nanonood si Tanggol. Pero mas maganda po ang kwento ng Bible kesa sa kwento ni Tanggol. Balita ko matatapos na raw ang Batang Quiapo, Matandang Quiapo na yata, kaya matatapos na eh. Matthew 14:22-27, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when Jesus had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. So pinauna niya yung mga disipulo. Now when evening came, he was alone there. But the boat was now in the midst of the sea. So nasa gitna po ng karagatan itong boat. Tandaan niyo po yan ha. Huwag niyo kakalimutan. Tossed by the waves, for the wind was contrary. So sila po ay nagkakaroon po ng crisis din doon sa gitna ng dagat. Dahil sila po isalungat doon sa ihip ng hangin. Verse 25, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them. Ano yung fourth watch? Naririnig niyo po ito? Grupo ito, pero yung fourth watch, it is the darkest time of the night. Alam niyo po anong oras yun? It's between 3 a.m. and 6 a.m. Yan po yung fourth watch. So yung time na ito, habang naglalakbay po yung mga disipulo, it was at the fourth watch, yung pinakamadilim na bahagi ng madaling araw. Now, in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. Grabe itong mga disipulong ito, Si Jesus, pinagkamalang ghost. Kung ako si Jesus, ipaprank ko yung sabi ko, pambira, matatakot kayo sa Panginoon. Now, alamin natin, bakit sila natakot? Verse 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I." In the original, "I am. Do not be afraid." So sa kabila po, ako sa akin, kung ako si Lord, ma-offend ako eh. Of course, si Jesus, kagandang lalaki, tapos pagkakamalang mong multo. Di ba lang, sabagay, si Teacher Nelly, pag nakita natin, white lady yan. Ibang klase, maganda. Di ba? Hindi ka matatakot. May diladlang pandesal. Yun ang binabayaran na. Now, tingnan natin dito mga kapatid. Ano man po sa tingin ninyo, yung significance of Jesus walking on water. Tandaan na natin this happened right after the feeding of the 5,000. Primarily, to show his disciples and all believers today that Jesus is sovereign over the storms of life and that through grace we can walk above our circumstances rather than be overwhelmed by them. So mga kapatid, may mga krisis tayong kinakaharap sa ngayon, pero Jesus walked on water. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon sa atin, napagtagumpayan na niya lahat yan. Kumbaga sa kamag-anak natin, pag dumadaan tayo sa krisis, sasabi niya, napagdaanan ko na yan, huwag kang matakot. Meron na tayong peg. Di ba? So lalo tigit sa Panginoon. Dahil hindi tayo kikilos para malagpasan yung problema. We have Jesus in us. So kaya pala siya lumakad sa ibabaw ng tubig, sinasabi niya sa atin. Huwag kayong ma-overwhelm dyan. Napagtagumpayan ko na yan. At siya ay nandoon. He is above every circumstances na meron po kayo sa ngayon. Anumang krisis ng buhay. Kayo ba ay nahaharap sa
kahirapan, kawalan ng trabaho, kung kayo po'y may karamdaman, Jesus is above your circumstances. Wow! This is good news, church. Amen. So, magkakasunod, ano? After nag-feed ang Panginoon, so Jesus is telling us, sa krisis ng buhay, feed from my provision. At sa krisis din po ng takot, rest in my protection. May takot sila eh. Matthew 6:44-48. Ito po yung parallel verse ng ating mga binasa. Now those who had eaten the loaves were about 5,000 men. Immediately, he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida. While he sent the multitudes away, and when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. Now when evening came, the boat was in the middle of the sea, and he was alone on the land. Church, ha? Naalala niyo po, para maintindihan niyo lang po yung eksenang ito, nung naglakad po ang Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig, yung boat was in the middle of the sea. So, ibig sabihin, pag nasa middle, malayo pa po sa pampang. Tama, church? Okay. Verse 48. Then he saw them straining at rowing, so sumasagwan sila. Wind was against them. Now about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea and would have passed them by. Amen. Now, ano pong gusto ipahatid sa atin dito? Nandun pa rin po yung fourth watch. Truth to think about. In our darkest hour, be comforted that Jesus will never leave you nor forsake you because you are being taken care of. Ano man pong krisis meron kayo. So feed from His provision and rest in His protection. So ano pong pinapakita sa atin dito? Ano man pong krisis, problema sa pagkain, hindi ka magugutom sa Panginoon. Actually, papasobrahin ka pa ng Panginoon. Naranasan po namin ito nung bago-bago po ang COVID, sa mga bisita po natin, ano? Ang church po kasi nagbukas nung November 10, 2019. And then, dahil po sa COVID, pagkalipas ng, actually, ang last church Sunday namin noon was March 14, birthday ni Aves. 2020. Pagdating na March 15, lockdown na. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung tinawag mo kaming church, bakit magsasara? Pero nagpatuloy po kami sa bahay. Gumawa kami ng studio ni Aves. Pininturahan ko yung pader namin, ganyang kulay. Doon ako nag-shoot. Tapos tuloy-tuloy lang. Alam ko, isa kami sa mga nauna nagkaroon ng online church. Tapos nakakatuwa, wala kaming nilalagay. Anong tawag doon, anak? Yung lower third. Kasi yung iba, naglalagay ng magpadala sa GCash. Nahihiya ako na humingi ng tithes and offering. Kasi una, apelido ko Dukot. Baka mapagkamalang, naku, scam yata to. Si Pastor Dukot nangingi ng GCash. Di po namin ginawa yun. So tuloy lang kami, service. And then meron po mga kumakausap sa amin through kay Mami Jo, paano po kami magpapadala ng tithes and offering namin? Oh, praise God. Tapos maglagay po kayo ng numbers. Doon lang kami naglagay. Pero nung nagpasabi sila, it took us 1 month pa bago kami maglagay ng lower third. Yung mga umaandar na salita doon, you may give your tithes and offering through GCash number, ganun-ganun. Hindi namin ginawa nung una yun. Nahihiya kami. Nag-iingat baga. Tapos ang ginawa po namin by the grace of God, bagaman ang hirap ng buhay noon sa panahon ng COVID, pero hindi po nagsara ang church. May mga nagbigay. Now, sa mga nagbigay, kagaya po nung kwento na Jesus, binigyan niya yung mga disipulo from the disciple, pinamigay din, binahagi din. So kami, nung nagbigay, hindi namin kinip sa amin. Binigay din po namin sa mga nangangailangan. So from the tithes, meron kaming tithes of the tithes. Kumuha kami ng 10%, binigay namin sa iba pa naming mga churchmates. And even sa iba pa, kahit di churchmate, di ba ma? Nakakatulong tayo. So yung refrigerator po namin by the grace of God, hindi po nawalan ng laman. Pero kapag may natatanggap kaming cake, bibingka, pinamimigay namin. Gaya na sinabi ko before, meron ako narinig at totoong kwento. Merong isang pastor daw talaga, pamilya nila, nakakatanggap ng cake, hindi pinamimigay. Sila nagka-diabetes. Ang tawag doon, kasungitan. Hindi ganoon ng Panginoon. Pag may nagbigay, i-share. Para yung asukal equally distributed.
Hindi lang kayo magkakaroon ng asukal sa katawan. Ipamigay sa lahat para equal. Amen. So hindi tayo mahihirapan. Kung pagkain ng problema nyo, aapaw pa po, I declare, hindi kayo mahihirapan. Dito po sa church natin, lahat po tayo blessed. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. And even po sa panahon na kayo po'y natatakot, o nakita nyo may naglalakad sa ibabaw ng tubig gaya ng sa Panginoon, pinapakita lang sa atin that He is above every circumstances. Amen. So ano man problema yan, napagtagumpayan na ng Panginoon at wala tayong dapat ikatakot. Now, ano ang susi? Ito po isang revelation na maganda. Bakit po may mga tao, hindi lang tao, mga Christians, why do many Christians are living in constant fear? Dahil po pangkaraniwan na ginagawa natin mga mananampalataya, pag tayo po'y natatakot, ginagawa natin sa sarili natin, inaaliw lang natin yung sarili natin through social media. Wala naman pong masama. Manood kayo ng Eat Bulaga, ng Showtime, ano pa? Willionario, ano pa may mga palabas ngayon, wala kami TV. Wawawin, walang problema dyan. Pero hindi po magbibigay sa inyo ng eternal hope yan. Now, anong ginagawa ng mga tao, ng mundo? This is but natural to the world. Pag sila po'y nalulungkot at tatakot, Netflix, Showtime, Eat Bulaga. Pero ano pong ginagawa lang ng tao? Ang tao dito ay ina-amuse lang niya kanyang sarili. Now, ano ibig sabihin ng amuse? Definition, to entertain or occupy in a light, playful, or pleasant manner. To appeal to the sense of humor of, and second definition, to divert the attention of so as to deceive. So, ibig sabihin, dinideceive lang natin ating mga sarili. Why? Kasi temporal lamang po yung hope na binibigay po nito. Pero nakakalungkot, ba't may mga mananampalatayang living in constant fear? Because ina-adapt nila yung sistema ng mundo. Ina-amuse nila yung kanilang mga sarili. Pastor, kung ito yung sistema ng mundo, ano dapat ang sistema natin bilang mga mananampalataya? This is good news. So from the word amuse, ito yung ginagawa ng mga sa mundo. Ang ginagawa ng mga mananampalataya para hindi tayo mabuhay constantly in fear, tanggalin natin yung A sa amuse. Magiging muse. At yung mga taong nagmumuse, nagme-meditate, nagmumukhang muse. Relax. Hindi sila natataranta. Let me give you this word. Muse. Pag sinabi pa lang muse, in other words, meditate, ponder. Ibig sabihin niya, definition niya, to become absorbed in thought, especially to think about something carefully and thoroughly. Now, meron pong positive and negative meditation. Pastor, paano ba mag-meditate? Okay, bibigyan ko kayo ng sample para alam niyo. Alam niyo po, araw-araw sa mga taong natatakot, nagme-meditate po kayo. Ito yung negative meditation. Tinitignan niyo yung inyong Meralco bill. Diyos ko. That's meditation. Ano na kaya? Saan ako pupulutin na kangkungan? Nagme-meditate kayo. Tinatakot niyo sarili niyo. Pero sa totoo lang, nakabayad naman kayo nung nakaraan eh. That's negative meditation. That's musing. Minumuse mo yung sarili mo. Pero ano yung positive meditation? Diyos ko, sa'yo ko aasa. Yun ang difference nun. Sinasabi mo, Panginoon, sa kabila po ng mataas ang bilihin, you will never leave me nor forsake me. And then paalala sa atin ng Panginoon, wag kayong hahayaan na i-absorb ninyo yung mga negativities ng buhay na ito. You have to observe all the promises of God written in the scriptures. Now, Philippians 4:8, ito po ang binibigay sa atin ng panukala ng Biblia. Finally, brethren, bakit finally? Kasi nag-ano ka na eh. Siguro nasa end ka na ng sarili mo, no? Ito ang sabi ng Biblia sa inyo. Imbes na mag-dwell ka, mag-muse ka sa mga negative thoughts. Finally, brethren, whatever things are true, now, are you the ambassadors of Christ? That's the truth. Kayo ba ay mahal at mahalaga sa Diyos? That's the truth. Amen. Whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, and so on and so forth, meditate on these things. So tinuturuan tayo, imbes na ubusin mo ang oras mo sa Netflix, walang masama sa Netflix. Pero kung dyan po umiikot ang buhay ninyo, tas mga pinapanood ninyo nakakatakot, puro horror pa.
Yung algorithm ng Reels ko, ewan ko ba't puro horror na mga Bombay. Sobrang nakakatakot. Sabi nila, baka nabuksan ko minsan, tapos nagtuloy-tuloy. So, imbes na mag-meditate kayo on the negativities of life, meditate on these things. Muse yourselves on the promises of the scriptures. Amen. Tapos maganda rin po, magkwentuhan kayo bilang mga mag-asawa. Kami nagagawa namin ito in the middle of the night. Minsan, kasi maaga nagigising si Mrs. Alam niyo naman si Mrs. ko, aga yan. Tapos nagwawalis na yan sa labas, maaga. 4:30 pa lang, tulog na yan, ha? Hindi, joke lang. Pag madaling araw, minsan sabi niya sa akin, tawagan namin, Bes, gising ka na? Oo, nagkakwentuhan kami. Hindi kami nagkakwentuhan sa hirap ng buhay, hindi. Pinag-uusapan namin sa biyaya ng Panginoon. Pinag-uusapan namin, grabe, talagang sobrang blessed talaga kami. Yun ang minamagnify namin. And that is the truth. Blessed naman po kami talaga. Hindi namin pinag-uusapan yung kawalan namin. Sinasabi namin sa mga anak namin, pag halimbawa nabayaran namin yan, isang dapat bayaran, hindi namin sinasabi, sayang, naubos na namin pera natin. Sabi ko sa kanila, at least na may pambayad tayo. The Lord provided for us. Huwag kayo nang hihinayang. Kasi para pambayad yun eh. Amen? So talagang nagmumuse kami, nagme-meditate kami, nagpaponder kami. At sinasanay namin aming mga sarili. Every morning, pag kami po yung nagkakape, pinag-uusapan namin. Minsan sinasabi ko sa kanya, anong gusto mong pag-usapan sa devotion? Yung devotion din namin. So, sinasanay natin ating mga sarili. Tapos hindi pa kayo nag-aaway. Minsan lang talaga, napapansin ko lang itong mga huling panahon, minsan di kami nagkakarinigan. Kagaya no isang araw, ino-offeran siya ni Arya ng mangga. Sabi niya, anong langgam? Yung mangga, naging langgam. Yung pala nagkakaroon ng problema sa mag-asawa, minsan hindi nagkakarinigan. Kaya minsan sinasabi ko sa kanya, anong sinasabi mo? Yung iba nag-aaway na eh. Sabi niya sa asawa niya, bingi. Sabi ng asawa niya, bingi ka rin. Away na. Iniiwasan namin yun. Narinig mo, ma? Okay, going back to our question. Why are there so many Christians living in constant fear? Ito yung sagot, church. Ito yung sagot. Bakit marami mananampalataya natatakot pa rin? Mark 6:49-51. And when they saw him walking on the sea, they supposed it was a ghost and cried out. Isipin nyo, si Jesus yan, pero nung nakita nilang naglalakad sa tubig, sa ibabaw, kinatakutan pa. You know why? At hindi lang yun, hindi lang natakot, and they cried out, mumu! Grabe, nakaka-offend yun, ha? Verse 50. For they all saw him and were troubled, but immediately he talked with them and said to them, be of good cheer, it is I, do not be afraid. 51. Then he went up into the boat to them, and the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled. So bagaman, sa akin kung ako si Jesus, ma-offend ako. Pero hindi po na-offend si Jesus sa kanila. Pero he was telling his disciples, invite me to your boat. Hindi na-offend si Jesus. Now, ito yung sagot. Bakit sila lagi natakot? In the context na ating pinag-uusapan. At ito po ay may kinalaman din sa buhay natin bilang mananampalataya. Remember, lahat po ng ginagawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo, it reflects din po sa ating mga mananampalataya. The answer is found in verse 52 ng Mark chapter 6. For they considered not the miracle of the loaves. Kaya sila natakot. Nung nakita nila si Jesus, natakot sila. Napagkamalang pamulto. Nakuha nyo, church? Okay, let me explain. Di ba bago po sila naglakbay sa dagat at naglakad ang Panginoong Jesus sa tubig, ano po yung nauna munang, ano yung precedent na nangyari? Jesus fed the 5,000. Siyempre, papalapit, 5,000 men, not counting women and children. So all in all, pwedeng 15,000. 15,000 at siya ang papakainin mo. 10 lang, mangangamba ka na. Tapos, itong papakainin nila, lalaki. Iba ang bitukan ng lalaki. Umuulit yan. At natural. Ganun naman talaga kami mga lalaki, malalakas kami kumain. Wala tayong nabasa. After what happened sa feeding of the 5,000, wala kang nabasa. Nung sila po ay dinala ng Panginoon sa bangka at lumayag, wala tayong nabasa sa Biblia na pinag-usapan nila itong matinding miracle na ito. Pwede sana nilang pag-usapan. Kasi totoo matindi yun eh. Out of the 5 loaves and 2 fish,
Mapapakain mo ang 5,000 na lang. Huwag na 15,000, 5,000. Kung ako yun, sasabihin ko, Lord, grabe ka. Paano mo nagawa yun? Pero parang hindi sila na-amazed. Kasi wala tayong narinig na pinag-usapan nila along the way. Sana malang nag-usap yung mga disipulo, grabe si Lord, ano? Grabe. Pero alam niyo po, sa tingin ko lang, this is just my estimation. Habang naglalakbay sila, hindi nagrema sa kanila ng ginawa ng Panginoon sa kanila. At marami po sa mga mananampalataya, maraming pagliligtas sa atin ng Panginoon, sa krisis, sa kagutuman na hindi tayo pinabayaan, hindi natin mineditate yun. Hindi natin binabalik-balikan yung mga pagliligtas sa atin ng Panginoon. Bagkus ano yung lagi natin binabalik-balikan? Yung mga masasamang nangyari sa atin. And I believe it's just my estimation kasi wala tayong nabasa eh. Along the way, habang sila pinasa bangka, hindi naman sila nag-usap about the good thing that happened dito sa feeding of the 5,000. Sana man lang sinabi ni Philip, oh bro, Andrew, grabe ano, nagbibigay akong tinapay, hindi na uubos. Eh kasi binabigay po yung mga pagkain through the disciples church, di ba? Sana man lang isa-isa sila nagbanggit. Yung akin nga eh. Tuloy-tuloy eh. Walang nagkwentuhan. Ano ibig sabihin? Hindi nila muse. Hindi sila nag-meditate of what happened just recently. Siguro ilang oras lang sa ginawa ng Panginoon. At kadalasan ganun din po tayo. Hindi tayo nagme-meditate about the good things that happened to us through God's provision. Kaya po nangyayari sa atin, magreklamo tayo. At pag dumating yung problema, kapag may mga malalakas na hangin na dumarating, ang tingin mo minsan sa provision ng Panginoon, multo pa. Mga kapatid, itong mga taong ito, yung mga nagugulat, hindi sanay at hindi nila kilala ang Diyos nila. Naalala ko one time sinabi ni Brother Joel ito eh. Pag may mga himala sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, huwag na kayo dapat nagugulat. Dapat default mode na natin yon. Kasi ang ating Diyos po ay mapaghimalang Diyos. Pero kapag lagi ka nagugulat, Diyos ko, paano kaya nangyari yun? Ibig sabihin, hindi ka sanay. Hindi ka sanay sa Diyos. So dapat po ang default mode natin, nagpupuri na lang tayo, Lord, kilala kita, ganyan ka talaga eh. Hindi mo kami pababayaan. One time, may kulang po kami pambayad sa church. Relax lang si Mrs. Relax lang kami. And then may nagpadala. Bayad ang church. Anong sabi namin sa Panginoon? Lord, as always. Hindi yung grabe si Lord. Pinag-usapan namin ng aking may bahay. Sabi ko, Lord, ang buti mo talaga. Pambayad ng kuryente, pambayad ng renta, hindi kami pinabayaan. God is good. Kaya sila natakot, di nila pinag-usapan eh. Kaya nung nakita nila si Jesus, natakot sila. At ang sabi pa nila, multo. Grabe, anong klase mga disipulo ito? Pero sa kabila po nun, ano ginawa ni Jesus? Niyanyayahan niya kanyang sarili, sumampa sa kanilang bangka. Now, bakit po kaya hindi nila pinag-uusapan yon? Because their heart was hardened. Church, marami po, sa mga nanonood sa atin online, may Bible study po tayo. Huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Mag-Bible study po tayo. Join me every Tuesday and every Thursday dito po sa ating on-site. Lalo tigil sa panahon ngayon, pag kayo po ay sinalubong ng mga salungat na hangin, mahirap pong harapin yan. Pag kayo po ay hindi fed with the Word of God. Pag kayo po fed with the word of the world, ay mahirap yon. Gaya po na nangyari sa mga disipulo. Now, tuloy natin ang kwento. So, Jesus was telling them, His disciples, invite me into your boat. Ang ganda nito, church. Then, in verse 21 ng John chapter 6, then they, sino yung they? Mga disipulo, church. They willingly received Him into the boat. And what happened? And immediately, the boat was at the land where they were going. Now, this is really powerful, church. Naalala nyo kanina, pinag-usapan natin at nakasulat. Di ba, nasa middle po sila ng sea. Naglalakad si Jesus. And then, itong maganda. Hindi nila kaagad inimbitahan si Jesus to be in their boat. Pero sino po nag-initiate na imbitahan? Nag-initiate si Jesus. Siya pa. So sabi niya, He was telling them, invite me into your boat. Now, this is the revelation. When they willingly received Him, kasi in-invite ni Jesus yung kanyang sarili, when they willingly received Jesus into the boat, ano nangyari? And immediately the boat was at the land where they were going. Mula sa gitna ng karagatan, this is supernatural, church, ha?
Nung pumanik si Jesus, pumasok sa bangka nila, immediately, supernaturally, it happened. They transcended time and space. Nandun sila kagad sa pampang, sa kanilang pupuntahan. Now, anong revelation? Kung kayo po'y nasa dilim, fourth watch ng inyong buhay, huwag kayong umasa sa inyong mga sarili. Invite Jesus into your boat. Invite Jesus into your circumstances. Invite Jesus into your situation. Lord, may problema ako dito. Yung finances ko, hindi ko alam. Invite Jesus into your situation para hindi na kayo magtagal doon. Kasi when they willingly invited Him and received Him sa boat, the boat was immediately at the land. Nasa gitna sila. Pero ewan ko, paano nangyari? Supernaturally speaking, pagpasok ni Jesus, when He stepped in, they transcended time and space. Nandun kagad sila sa pupuntahan nila. Ako, ayoko nang nahihirapan. And I believe this is wisdom. Bakit ko pahihirapan ang sarili ko? If I can invite Jesus into my boat. Wow. So this is Christ in my crisis. Pero yung crisis ko, binigay ko na sa Panginoon. Kasi ayoko magtagal doon sa gitna. Gusto ko na doon ako sa pampang. Para mas maganda ang buhay. At makakalakad na ako doon sa lupain. So church, invite Jesus into your situation, into your circumstances. Because kahit nasa tubig yan, He can walk on water. Amen? Galing, ano? Ang galing. Now, going back to our question. Why are there so many Christians living in constant fear? When faced with trouble, this is the answer. The human tendency is to fixate on the crisis rather than to Christ Himself. Ang propensity ng tao. Pero tao ito, church. Kayo po ay Christians. Tayo mga believers. Never fix your eyes on the crisis. Huwag kayong tumingin horizontal. Huwag kayong tumingin sa demand ng mundong ito. Fix your eyes unto the supply who is Jesus Himself. Amen? So ito po yung ating solution as we end. Let's do the shift from crisis to Christ. Amen, church? When the mind is filled with the goodness, love, and deeds of God, Abba, it leaves no room for fears and worries to thrive. Wow! Kapag ang isipan po natin na ating kaluluwa ay nananagana sa kabutihan, pagmamahal at biyaya at pagmamahal sa atin ng Diyos, wala na pong espasyo ang takot at pangamba. Amen, church? Sabi ng 1 John 4:18, God's perfect love cast out fear. So kahit nasa krisis tayo, nasa mundo tayong ito, bagaman tayo po hindi citizens of this world, huwag kayong tumingin sa krisis. Bahala si Lord doon. Sabi na Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness. So make God's kingdom and His righteousness your top priority. Huwag niyong problemahin yan. And all your needs and provisions will be added unto you. So hindi ka natin stress. Basta gawin mo lang dapat mong gawin. Estudyante, mag-aral lang po kayo. Mga nagtatrabaho, pumasok sa opisina. Now, ang gagawin natin, invite Jesus into your boat. Kasi po bakit boat? Mga disipulo, karamihan po doon mga mangingisda. It's a place of yung kanilang workplace, kabuhayan. So ano po yung kabuhayan natin? Invite nyo si Jesus doon. Lord, kayo po ang manguna. Kayo ang tsuper ng aking buhay. Lead me kung saan mura ang gasolina. Lord, lead me kung saan may discount. Bahala si Lord kung saan ako makaka-discount. Lord, lead me kung saan mura ang bigas. But above all else, Lord, thank you for your provision. Amen. Yun ang pinakamatindi doon. Kasi hindi naman tayong provider, church. Amen. One last verse, 2 Peter chapter 1, verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Hindi po natin malalaman yan kung wala tayong church. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, price in crisis. Hindi tayo mangangamba. Kaya po ang ating mga puso, gaya nung kinanta ni Ate Chi kanina, even po yung ating kaluluwa ay umaawit sa kabutihan ng Diyos.
Because we have a great, great Father. We have a great, great Abba. Now, before we sing sa pangulo ng ating praise and worship team, I would like to invite you. Kung kayo po ay first time na dumako po sa ating church, and even to those who are watching online, napakaganda pong opportunity nito. Darating sa panahon ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan lalawig ang gusot sa gitnang silangan. Pero one thing for sure, sabi nga binigay na video clip ni Sister Sally, we do not know what holds tomorrow. But we are certain, bilang mga mananampalataya, we know who holds our tomorrow. Kaya kagabi habang nagme-meditate ako, because Lord, thank you for that song. Nanonood ako ng Gaiter, mag-asawa si Bill Gaiter. Kinanta nila yung Because He Lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know who holds the future. And life is worth a living just because He lives. Now, ito po ang masasabi ng mga mananampalataya. Pero kung kayo po'y walang relasyon sa Panginoon, hindi niyo po mararanasan ito. Sayang naman. Tingnan niyo po ang inyong lingkod. Ito po'y pagmamalaki ko na sa biyaya ng Diyos. 54 na ako. I'll be 55 in July. Pero mukha ba akong tense? Hindi. By the grace of God. Ayoko ma-tense. Kasi gusto ko relax. Kasi ayoko mag-collapse. So if you want to experience a life that is abounding in grace and peace, tanggapin niyo po ang Panginoon. Yun lang po ang pinaka-importante. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Apart from you, wala po akong magagawa. At wala akong kapangyarihan na iligtas sa aking sarili. Kaya naman, Jesus, sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong pagdurusa na humantong sa kamatayan. Kayo po ang nagbayad ng aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Bilang pagpapatotoo na ako ay pinaging matuwid na sa iyong harapan, O Diyos. Salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po sa iyong pangako na makakamit ko ang buhay na ganap at kasiyasiya. Bagaman napakagulo po na aming mundo. Pero salamat sa kaligtasan ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Welcome to the family of God. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon. Tayo po tayo and before I pray for you, samahan po natin, papangunahan tayo ni Ate Chi, ang ating praise and worship sa pag-aawit ng napakaganda at magandang paalalang ito. My Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. Then sings my soul. My Savior God, to Thee. How great Thou art, O Lord. How great Thou art. How great Thou art. Church, one more time. Bisa pa, church. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Amen. Sadyang napakadakila po na ating Diyos, na ating Ama. Wala po siyang kagaya, wala siyang katulad. Church, makakasama po namin dito on-site and online.
Ano man pong inyong mga pinagdaraanan sa ngayon. Maybe you are now in the fourth watch of the night. Napakadilim po niyan. Pero Jesus, in the fourth watch of the night, nasa gitna ng karagatan ng mga disipulo. He walked on water, telling you that He is above every circumstance of your life. Telling you that He is above your situation. Wala pong mahirap sa Diyos. Diyos siya eh. At ang maganda rito, He wants what's best for you. You know why? Because He loves you so much. Bilang ama sa aking mga anak, hindi ko bibigyan ng sakit ng aking mga anak because I want what's best for them. Bottom line, because I love them so much. Tao po ako. Eh Diyos ang pinag-uusapan natin. Higit po siyang mabuti. Kaya nga po niya binigay ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? Kung binigay po ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak, nag-iisa po yun, na pinakamamahal. Walang bahid ng kasalanan. Hindi natin siya hiningi, pero ibinigay. Na siya ang ating eternal na pangangailangan. Bakit ipagkakait sa iyo ng Diyos ang iyong pangangailangan? Kagalingan, provision? It doesn't make sense. So church, I'll be praying for you. Mananalangin po tayo with expectation. With good expectation. Ang tawag po dito ay pananampalataya. Sa anumang krisis na ating pinagdaraanan, once again, huwag kayong tumingin horizontally. Tumingin tayo vertical. Perspective po ang gagamitin natin. Kasi pag tumingin tayo horizontally, makikita natin ang demands ng krisis na ito. Pero pag tumingin tayo pataas, hindi yung demands makita natin. Praise God, Aba, sa inyo po nagagaling ng supply. Kahit magtaasan pa po ang presyo ng gasolina, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Pangako niya yung sa atin. Plus, ambassadors pa po tayo ni Kristo. Ang dami natin panghahawakan. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. So church, I'll be praying for you. Also, pray with thanksgiving. Pasalamatan na natin in advance that God already provided for us lahat ng ating pangangailangan that pertains to life and godliness. So church, let's pray. Aba, salamat po for the message that you have given us, and also, Lord, for the truth that you have given everything that we need that pertains to life and godliness. Kaya, Panginoon, wala na kaming dapat ikatakot. Plus the fact that you will never leave us nor forsake us. Panginoon, ano pang dahilan namin para matakot? At sa mga pagkakataon po ito, kung meron man po kami mga kapatiran, and even those who are watching online na binabalot ng takot ang kanyang puso, I pray in the name of Jesus, Panginoon, makakawala na po siya. Kung natatakot siya because of this crisis that is happening around the world, Lord, marahil nakatingin siya horizontal ang kanyang perspective. But Lord, in the name of Jesus, simula sa araw na ito, simula sa pinaka-oras na ito, hindi na kami titingin sa aming mga paligid. Titingin kami sa iyo bilang aming supply. And thank you, Lord Jesus, for being our provider. And you already gave us everything that we need at the cross. Amen. Church, ano man po ang inyong mga pangangailangan, open your mouth. Cast your cares upon Jesus because He cares for you. At makikita niyo po yung kapayapaan na siyang papawi ng anumang kabigatan sa puso. At hayaan niyo, consent yourselves to be loved by God because He said in 1 John 4:18, God's perfect love casts out fear. Church, buksan ninyo ang inyong mga labi. Give everything to God. Lahat po ng inyong mga kabigatan. Aba, naririnig niyo po ang tinig ng inyong mga anak. On-site and online, kami po ay nagpapasalamat ngayon. Habang binibigay namin ang mga kabigatang ito, habang binibigay namin ang mga pangamba at takot, hindi kami magpapasa nito, O Diyos. Lord, naniniwala kami. Nagmamalasakit kayo sa amin dahil mahal niyo po kami. Kaya kayo na po ang magpasa ng lahat ng iyan. At aming ahayaan na aming mga sarili na yakapin mo. Nang sa gayon, anuman pong takot at pangamba ay mapapawi na. Habang aming kinakaharap ang krisis sa mundong ito, O Diyos, lalakad kami, taglay ang kapayapaan, kapahingahan.
at kagalakan dahil sa iyo, aming Diyos. Salamat po. Salamat, O Diyos, pinagpala mo na ang bawat isa sa amin. Salamat. Purihin ka, O Diyos. We're worthy to be praised. Lord, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thou art, say blessed church. How great thou art. How great thou art. Thou art. How great thou art. How great thou art. How great Thou art. Amen. Stay blessed, church. Hallelujah. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.